Yung lahat, Biyernes na naman, napakabilis po, no? Mantakin mo, kailan lang tayo nagnanais na maging Friday na para thank God it's Friday. Tapos ngayon, thank God it's Friday na. Oh my goodness, talagang ang bilis ng panahon. Kaya kinakailangan lahat ng ating mga misyon sa mundong ito, gawin na natin habang may panahon pa, no? Dahil baka maubusan na tayo ng panahon. Talagang ganyan po yan. Matutulog ka lang, biglang isang linggo na naman ang nakalipas. Well, itong linggo ko naging very busy. Ako po ay nagkaroon ng pagbibista doon sa akin sa asylum. Tumagal po yan ng 3 oras. At syempre po, ang um, ang pinag-uusapan ay yung panggigipit at saka syempre yung mga tanim kaso na wala namang ebidensya, no? Well, ako naman po ay kampante na naintindihan ng mga Europeans ang asylum dahil alam niyo naman ang naging karanasan ng Europe ng panahon ng pangalawang pandaigdigan digmaan. Talagang kung hindi nagbigay ng asylum ang mga bansa gaya ng Pilipinas, eh mas marami pa rin sana ng mga Hudyo na napatay ni Hitler ng World War II. Kaya naman po, ako naman kampante na naintindihan talaga ng mga Europeans kung bakit kinakailangan ng asylum at kung bakit ito ay kinikilala bilang isang karapatang tao at nakasaad nga yan sa Universal Declaration of Human Rights that everyone has a right to seek asylum. No? Pero anyway, ngayon po, nakita natin sa anunsyo na naman ng Malacanang na bumalik na po sa Malacanang ang ating Presidente Marcos Jr. Alam nyo, dahil ako naman ay Kristiyano, talaga naman sinasabi ko sa inyo na hindi natin dapat ipagdasal na magkaroon ng masamang bagay sa buhay ng Marcos Jr. No? Bagamat, inamin ko na bilang isang tao lamang at humingi na ako ng patawad sa Panginoon na nung nabalita na mukhang malala ang sakit ni Marcos Jr., eh medyo na-excite tayo, no? Dahil nga uhaw na tayo sa pagbabago at alam natin na talaga napakahirap na ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng Marcos administration. 94% naniniwala na lantaran talaga ang korupsyon, lalong-lalo na sa pagdating sa flood control at infrastructure projects. At mahigit kalahati ng ating mga kababayan ngayon ay nagsasabi na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay gutom. No? So ito po talaga ay talagang red flags para sa administrasyon nito na talagang tuluyan ng nawawalang pag-asa ang taong bayan sa pamumuno ng isang bangang ng presidente. At siyempre hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapa-hair follicle test ang presidente kaya hindi natin mapasinungalingan yung sinabi mismo ng kapatid niya na siya'y bangag. At habang siya'y bangag, wala talaga tayong pag-asa no, na umunlad bilang isang bansa. At nakikita natin yan sa paghina ng piso at siyempre doon sa anunsyo na naman, hindi natin makakamit yung target growth natin. At may lumabas nga po pag-aaral na matapos ang 16 years, siguro inaalis natin yung panahon na merong COVID, ngayon lang po ang pinakmahina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Siyempre, hindi na kasama yung panahon ng COVID dahil ang buong mundo naman ay sumemplang ng COVID kasi wala ang economic activity ng panahon ng COVID. No? Pero alam nyo, no, parang ang tagal na rin ang nakalipas ng COVID. No? Talagang bangungot naman yon pero tayo naman po ay nabuhay, hindi tayo tumigil na makipaglaban at siyempre narito pa rin tayo patapos man lang ng COVID. At kaya nga sinasabi ko, pagamat napakahirap ng buhay sa administrasyon ni Marcos Jr., tingin ko naman talagang the Filipino spirit will survive at tayo po ay we will eventually survive no itong presidente na walang kakayahan para mamuno. Pero pag-usapan po natin, dahil nga nakita natin na bumalik na siya sa Malacanang, mukhang naiwasan na naman ang aperya sa kanyang kalusugan. Alam niyo, mabuting balita dyan, kung kayo ay nagnanais na may masamang mangyari sa kanya, is nabawasan din ang banta sa buhay ni Pipi Sara. Huwag niyo pong kakalimutan, meron akong confidential source na ang pinagbilin ni Marcos Jr. under no cost, under no condition, should VP Sara succeed him. Ibig sabihin, kung siya ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng permanent disability, death, impeachment o kung ano man, hindi dapat payagan si VP Sara na maging presidente. At syempre, ang pinaka-epektibong pamamaraan, bukod sa dadayain siya sa eleksyon, bukod sa siya ay kasuhan at paalisin sa pwesto, ay siya ay patayin. At yan naman talaga ang naging kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi na maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin
itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naibsan ang banta sa buhay ni VP Sara kaysa yung mga panahon na hindi natin alam kung naghihingalo na nga ba ang Marcos Jr. Kasi yung mga pinagbilinan ni Marcos Jr. na talagang huwag papayagan na maging presidente si VP Sara, hindi natin alam kung ano yung gagawin nila habang naghihingalo ang Marcos Jr. Ngayong malakas na siya ulit, at least kahit papano, naibsan na yung banta kay VP Sara. No? Hindi muna nila gagawin si VP Sara dahil mukhang hindi pa panahon ni Marcos Jr. at naririyan pa siya. Pero ang pagkakaintindi ko naman sa sakit niya, talaga pong pwede yan magamot panandalian, pero meron na talagang permanent damage sa kanyang gastrointestinal functions. No? Talagang yung kanyang kulon ay namamagana. At kapag namamagayan, ibig sabihin merong infeksyon. At kapag yan ay patuloy na namaga at hindi nagamot at hindi naoperahan, talagang yun nga, makaka-apekto yan sa kanyang pagdumi, at pag siya ay naapektuhan sa pagdumi, lalala yung mga infeksyon niya kasi nga yung bakterya sa loob ng katawan at hindi niya kakayanin ang matinding bacterial infection dahil iisa nga lang ang kidney niya. So bagamat naibsan ang banta sa buhay ni Inday Sara Duterte dahil mukhang nakabalik sa Malacanang ang Marcos Jr., nariyan pa rin yung banta sa buhay ni Marcos Jr. At habang naririyan ang banta sa buhay ni Marcos Jr., nandyan pa rin yung standing order ni Bangag Jr. na under no condition na dapat maging presidente si VP Sara. Kaya dayain si VP Sara, kaya patayin siya, gawin ang lahat. Pero kung matitigil ang pagiging presidente ni Bangag, ang talagang pinagbili niya, ay huwag papayagang maging presidente si VP Sara. So ngayon, nandiyan na siya, kahit paano alam natin na parang humupa yung banta sa buhay ni VP Sara dahil mukhang buhay pa ang Bangag. No? So bagamat tayo ay naging excited at humingi na tayo ng patawad sa Panginoon na baka may mangyari sa kanya dahil tayo tao lamang na nagdanais na matigil na itong bangungot na dulot ng Marcos administration, at least ang consolation niyan, at least mas naibsan na rin ang banta sa buhay ni VP Sara dahil talaga naman hindi ako nakakatulog ng mga panahon na akala natin mawawala na si Bangag Jr. dahil anytime po pwedeng ipatupad yung huling hapilin ni Marcos Jr. na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. Ako naman, nagbo-worry ako na habang nandito sa Europa si VP Sara, sitting duck talaga si VP Sara. Kasi dito, dahil unofficial lang kanyang mga trips, walang kahit anong VIP treatment ay binibigay sa kanya ang Dutch government. Siya nagbubus. Ano ba naman yan kung magpadala si Lisa Tanas ng kanyang pinagmamalaking mga Romanians para hantingin si VP Sara, bagamat may mga security precautions naman si VP Sara, kaya walang nakakaalam kung saan nakatira si VP Sara at wala talagang ang delikado lang dyan, meron siyang talagang takdang bisita sa tatay niya doon sa kulungan sa Dahig, kaya alam ng mga would-be assassins niya kung kailan bibisita si Inday Sara. Doon talaga pinakamatindi ang banta sa buhay ni VP Sara. Pero nandiyan naman yung mga kakaibigan natin sa Dahig na talaga magbibigay protection din sa kanya. Kaya lang, siyempre, hindi natin masabi. Dahil kapag desidido ang mga puwersa ng kadiliman para talaga alisin si VP Sara bilang banta sa kanilang plano na Marcos Forever, hindi natin alam kung kailan nila gagawin ito. Pero ngayon naman, dahil nandyan na naman si Marcos Jr., mga assassins na pinagbilinan ni Marcos Jr., wag niyo na munang gagawin si VP Sara kasi hindi pa siya magiging presidente habang humihinga pa itong si Marcos Jr. na Bangag. Pero lilinawin ko rin po, no? Kasi marami nagsasabi na kung magkasakit nga si Marcos Jr. at siya ay nawalan ng malay dahil siya ay operahan, automatic ba yun na magiging presidente si VP Sara? Walang nakasaad po sa ating saligang batas, magsasucceed ang ating Vice President kapag merong permanent disability. Ibig sabihin, permanente na hindi na kaya maging presidente. Kung siya ay dinagyan ng anesthesia at tuluyan na hindi nagising, permanent na po yun. So talagang hindi na mapipigilan ang pagpalit ni VP Sara bilang isang presidente. Pero kung siya naman ay temporary lang na under anesthesia at gigising din, yun nga po, pwede siya magtalaga ng caretakers, no? At kaya sinasabi niya ng caretaker niya itong si Ralph Recto, no? At itong si Ralph Recto, syempre, gusto naman niya maging caretaker kasi habang caretaker siya, lahat ng kapangyarihan ng presidente nasa kanya, no?
Pero sa tingin ko po, talagang pag lumala na ang pagkakasakit ni Marcos Jr., mauulit ang kasaysayan. Kasi ganyan din po nangyari nung sa kanyang ama. Nung naging malala na ang lupus niya, itinago nila. In fact, yung dialysis machine, idinala nila sa Malacanang. Doon sa Malacanang nagda-dialysis, hindi nila inamin na seryoso na yung pagkakasakit ng kanyang ama. Kaya nga itong si Amy Marcos na talaga umamin naman na bangag yung kapatid niya, dapat ikwento rin niya kung paano nila pinagtakban yung kalusugan ng kanyang ama nang sa ganoon ay magpatuloy pa rin ang pagiging diktador ng kanyang ama maski hindi na kaya ang katawan dahil nga sa estado ng kalusugan. Sana naman, Madam Amy, kwento mo na sa amin yan. Kasi pag kinuwento mo sa amin yan, yan din yung posibleng gawin ni Marcos Jr. akabangag kapag nais pa niyang manatili sa pwesto maski hindi na niya kaya ang katungkulan bilang isang presidente. So ang gagawin nila dyan ay yung hospital, dadali nila sa Malacanang. Ngayon, nagpunta pa ata sa isang hospital. No? Pero pag lumala yan, talagang gagawa ng paraan yan na dadali nila sa Malacanang nang pwede nilang ipakita na nasa Malacanang si Marcos Jr. In fact, hindi mo naman tayo sigurado ngayon eh. Napansin nyo ha, napakalaki ng kanyang nawalang timbang. Talagang lumiit ang katawan niya. No? Ako, okay naman yun na lumiit ka ng katawan kung gaya ko na nagpapareduce at talagang napakahirap para mag-reduce. It takes me months and months and months bago ako makabawas ng timbang. Pero yung nakita nating bilis na pagkapayat ni Marcos Jr., yan po talaga ay nagpapakita na hindi normal yung kanyang kapayatan. At ito ay dahil nga po sa iniinda sa kanyang kalusugan. No? So hindi ako magtataka kung ang hospital ay dadalhin nila muli sa Malacanang para paminsan-minsan makakapagpakita si Marcos Jr. At mag-attend ng mga meeting. Bakit? Kasi maski hindi na kaya ang panunungkulan, habang hindi nila nabubura sa mundong ibabaw si BP Sara, ayaw nga nila na mag-take over si BP Sara. Kaya gagawin nila ang lahat para ipakita sa bayan na namumuno pa rin ang Marcos Jr. Itaga niya yan sa bato. Ang gagawin po nila dyan, bukod sa ibabalandra sa Malacanang si Marcos Jr., dadali nila ang hospital dyan sa Malacanang at itatago nila ang tunay na kalusugan ni Marcos Jr. dahil ayaw nga nila na maging presidente, ang vice-presidente, at yan naman talaga ay katungkulan at karapatan ng vice-presidente na umupo bilang presidente kung hindi na talaga kaya ng presidente pamumuno. Dahil alam naman natin na hindi po pwedeng merong leadership vacuum. Pag nagkaroon ng leadership vacuum, naku, dyan po tayo nagkakaroon ng aberya na yung mga power-hungry, mga gabinete na nagnanais maging presidente na hindi na nanalo sa eleksyon, baka yan po ang kumuha ng suporta ng paksyon ng militar para gawing mga presidente ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, nandyan po yung tukso ng kapangyarihan na kapag hindi na kaya ng Marcos Jr. ang maging presidente at ayaw niya na ibigay ang kapangyarihan kay BP Sara, yung mga power-hungry na hindi mananalo sa eleksyon, baka dyan sila gumalaw. At siyempre, pag sila gumalaw, kukuha sila ng suporta ng isang segment ng ating kumbuksatatahan upang sa pilitan, makuha nila ang kapangyarihan. Ayan po talaga ang banta sa ating demokrasya. Pero sa tingin ko, itong si Marcos Jr., dahil nga ayaw niya na mag-succeed si BP Sara, gagawin ng lahat. Kahit sino nang pauupuin niya, wag lang si BP Sara. Kaya tayo po dapat magmatsyag, maging kritikal, magbantay. At siyempre, unang-una natin bigyan ng halaga ang seguridad ng pagkatao ni BP Sara. So mga taga-Europa, bantayan po natin na mabuti si BP Sara. Uulitin ko po ang order ni Marcos Jr. Hindi po pwedeng maging presidente si Sara Duterte kung meron mang kahit anong mangyari sa kanya. At ibig sabihin yan, handa silang gurgurin si BP Sara. Pero bago tayo magtapos ng ating maikli lang namang spokes hour ngayong araw, no? Well, natagal ko nang gusto sanang i-discuss din itong si Vitali, yung Russian vlogger. Alam mo yun, itong Russian vlogger na ito, marami nagagalit na Pilipino kasi marami raw siyang pranks. Actually, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero alam ko lang, kung ang ginawa niya mga pranks, hindi talaga deserve na 10 buwan siyang ikukulong. Kasi malayang pananalita naman yan, ayan po yung karapatan. Alam niyo naman, matagal ko nang pinaninindigan yung kalayaan ng malayang pananalita. Kung insulto-insultuhin niya ang mga Pilipino,
sino ba naniniwala sa kanya bilang isang Russian, no? Hindi naman ikamamatay ng mga Pilipino yan. So kahit anong insulto ang gawin niya sa mga Pilipino, sa tingin ko, hindi niya deserve yung 10 buwan na pagkakakulong. Lalong-lalo na dahil ang mga salita naman, ang mga vlogs ay hindi nakakamatay. No? So bakit ang katumbas ay 10 buwan na pagkakakulong? Pero ngayon, umiinit pong ulo ng mga opisyalis ng gobyerno dahil ang kanyang sinisiwalat ay yung malawakang korupsyon sa loob ng kulungan. Lilinawin ko lang po mukhang nakulong siya sa kulungan ng Immigration and Deportation dyan po sa Taguig. Yung Taguig po, nandyan din yung kulungan ng Quezon City kung saan kinulong yung mga ampatuan na aking linitis at nasentensyahan bilang mga mamamatay tao. No? So dyan nakakulong dati yung mga ampatuan na ngayon po ay nasa Muntinlupa na dahil mula nung sila ay nahusgahan na guilty, lilipat na sila sa Muntinlupa. Sa totoo lang po, yung kondisyon dyan, mas mabuti pa kasi bago yung mga kulungan. At kahit papano, hindi mabaho yung hangin kasi ang Taguig naman po, alam natin na medyo malinis pa ang hangin dyan. So nakakahinga pa sila dyan. So pagdating po doon sa torturous condition, bagamat hindi rin maganda ang kondisyon ng kulungan dyan sa Taguig, hindi naman natin masasabi na kasing sama ng mga kulungan, ng mga dating kulungan sa Manila City Jail at saka sa Quezon City Jail na parehong nandun na ngayon sa Taguig. Pero ang sinisiwalat ngayon ng Vitali na kinagagalit ng mga opisyalis ng gobyerno, lantaran daw ang korupsyon sa loob ng kulungan. Nyek, bakit kayo magagalit? Nagkaroon na nga ng survey, 94% ang lahat ng Pilipino naniniwala na lantaran ang korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit kayo nagbabalat sibuyas kung sasabihin ni Vitali na lantaran ng korupsyon sa kulungan? Kung sa labas nga ng kulungan, lantaran ng korupsyon, mas lalo na sa loob ng kulungan na ang mga nakakulong, ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanilang mga gwardya. Natural, kikikilan ang mga nakakulong para sa special treatment. Anong special treatment? Siguro pagkakaroon ng telepono at ngayon lumalabas na dahil naglagay si Vitali, siya may telepono habang siya nakakulong. Hindi na kami nagugulat. Di ba nga, si Laila de Lima, Secretary of Justice, nakikipagkaraoke pa sa mga nakakulong doon mismo sa loob ng Bilibid. Para silang merong bar doon, para silang mga hotel, binibisita pa ng kalihim ng Department of Justice. So hindi kami nagtataka. Bakit kayo balat sibuyas na parang galit na galit kayo na sinasabi na lantaran ang korupsyon sa loob ng kulungan? Talaga namang ang mga Pilipino, halos lahat alam na lantaran niyang korupsyon na yan. Kung kayo ayaw na masabihin na korap ang mga taong gobyerno sa Pilipinas, di gawa natin ang paraan para mabawasan ang korupsyon. Hindi mababawasan ng korupsyon kung pag-iinitan niyo yung Vitali dahil alam na natin yan, sinasabi niya, bilang kabahagi ng katotohanan na lantaran talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Full stop. Siyempre, bukod sa pagkakaroon ng telepono, sinasabi niya na talagang yung mga may abogado, may kaya, mas may special treatment, natural. Alam naman natin yan. Yung mga electric pan, yung mga mas magandang higaan, yung mga unan, mga kumot, lahat yan. Kung gusto mo ng extra treatment, kinakailangan magbayad. At hindi na ako nagugulat na talagang lantaran ng korupsyon niya. Kasi nga, mga panahon ni Laila de Lima, Secretary of Justice, nagkakaraoke siya sa loob ng Muntinlupa. Ano namang treatment ang binigay niya doon sa mga convicted fellow na yun, hindi lang special treatment, hindi lang VIP treatment, super VIP treatment para bisitahin pa ng Secretary of Justice at pagkaraoke pa sa kanila ang Secretary of Justice. So sa akin lang, mga Pilipino at mga opisyalis ng Pilipinas, magpakatuto kayo Huwag balat sibuyas, lalong-lalo na ito ang sinasabi naman ng dayuhan ay alam na natin na lantaran ang korupsyon. Hindi ko talaga alam kung bakit may mga Pilipino nagagalit kay Vitali. Pero sa akin, hindi dapat magalit ang mga Pilipino ngayon doon sa sinasabi ni Vitali kasi tayo na mismo, alam na natin yan. Siguro, ang importante ngayon ay maging mas malawak ang kaalaman ng buong daigdig na sa ilalim ni Marcos Jr., talagang lantaran ang naging estado ng korupsyon sa Pilipinas dahilan kung bakit sinusuka na siya ng taong bayang Pilipinas. Ang nakakahiya, kung alam nilang lantaran ang korupsyon sa Pilipinas at minamahal pa rin ng Pilipino si Marcos Jr. Pero sa tingin ko naman,
alam na ng daigdig na bagamat hindi pa nagpi-people power para tanggalin ang Marcos Jr. dahil siya ay korap at dahil siya ay isang bangag, alam naman nila, sinusuka na natin sila. Kaya wag na tayo masyadong magalit kay Vitali, lalong-lalo na doon sa sinasabi niya ngayon na korap ang loob ng mga kulungan natin dahil ang korupsyon hindi lang nasa loob ng kulungan, yan po ay nasa buong sistemang gobyerno ng Pilipinas dahil nga po ang namumuno, ang Marcos Jr., ang pinakamalaking korap sa kanilang lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Dami na namang nanood ngayon ha. Gusto niyo pala na medyo mas maaga ang ating spokes hour, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko na ngayon mas maaga ang ating mga spokes hour ha. At for now, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Suot ko na naman ang ating Free Duterte. I stand with Tatay Digong. Dahil alam ko po, malungkot ngayon si Tatay Dugong dahil nga doon sa desisyon na magpapatuloy ang kanyang confirmation of charges. At sa totoo lang po, tingin ko, matapos yung confirmation of charges na yan, kayo ba'y nagdududa pa na sasabihin ng korte na meron talagang probable cause? Talaga naman po sa mulat-mula, sinasabi ko, walang maaasahan sa ICC dahil kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy ang pagiging korte ng ICC dahil wala na ibang kaso ang ICC kundi si Tatay Digong. Maraming akusado pero hindi naman nila nahuhuli. Paano nila mahuhuli si Netanyahu? Paano nila mahuhuli si Putin? Ang nahuli lang nila si Tatay Digong dahil siya nga po ay kinidnap at binigay ng Marcos administration sa hukuman para mawala ang pinakamalaking balakid sa kanilang planong Marcos Forever. So ako naman po, kahit nasan ako, I stand with Tatay Digong. And so does the 80% of Filipinos that gave him an approval rating nung siya po ay natapos ang termino bilang presidente. Salamat po muli. Ito po yung Spokes ng Bayan. Harry Roque nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye! So, yun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Harry Roque? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po natin channel mga kababayan.